morning mga boss. So Wednesday ngayon, update tayo sa work natin. Yan si paring Rody, which is yan yung maso namin. Nagpahid na siya rito sa labas. Dito. Okay na yung taas. Pinalipat ko muna sa loob kasi sobrang init. Kaya dito muna siya sa loob. Ayan. Medyo pinala niya bagay buhangin para maabot yung pinaka yun. So, update naman tayo, ginawa niya kahapon. Ito plasteringan niya to kahapon. Then itong nasa loob, ito na nasa loob na to. Yan, ikot na pa ganun dito, then dito sa baba. O ngayon naman, ang ginawa ko kahapon is ito yung ginawa ko, yung frame nitong pinaka service door. Service door po yan. Then ito naman yung sliding para sa sasakyan lang naman yan, in case na magkaroon ng sasakyan soon, hopefully nga. Ito pinrim ko yung pinaka pintuan ng service door. Then ginawa ko tong taas na to kasi wala pa po yan wala pa yan ng mga nakarang araw nung natapos natin yung sliding pagkabit. Nagdagdag tayo ng mga tubular, then rafter. Yan, kahit wala pa pong buhos yung natin, yung poste, kinapit ko na po doon yung rafter para pagka nagkaroon ng buhos yung poste, ipit na po siya, kumbaga secure na. Yan, din nilatagan din natin na isang yero, din tinibayan natin ibang anilyo para hindi naman siya bababa pagka tinix natin. Then ngayon naman is ito, sinicure na natin yung daanan, which is yung awang na galing ng tindahan. Halimbawa paggabi, pagka gustong pumasok yan, yung na yan, may grease na yan. Ngayon po yan. Then dito naman is di-design natin to. Then pati yung dito sa taas na part na to. Yan, gagayahin lang natin yung design ng nasa terrace ay nasa sliding yan. Ganyan. Then yun, gawin natin yung dito. Then kaya natin po kinakayos yung gitna ng tubular para maglapat po siya sa curve ng tubo natin. Kaya kinakayas po natin yung kabilang dulo para hindi na masyadong malaki yung gap mula dito sa gilid din ng tubular. Then saktuhan naman dun sa gitna. Kaya ganun po diskarte natin. Mabagal-bagal to kasi magkaiba yung hubog ng metal na paghihinangan natin kabilaan. Pero tiyaga lang talaga. Yun, so paano ko nga ba ginagawa tulad sa ng mga naka 45 degree na yan, then ganyan, then yun. So ganito lang yan mga lods. Una, gagawa ka ng naka 45 to, naka eskwala yan. Yan, then ikakat mo siya. Ito naman yung pinagkat niya. Ito yung mga
pinagkatan niya. Una, then ibibend mo siya na maging ganito. Ayan. Then iskwalahin mo. Iskwalahin mo siya. Pagka na-iskwala mo na, habang naka-iskwala, itatak mo naman siya ng ganito. So, yun lang mga lods. Ano? Tayo magtanghalian mga lods. Tapos na natin. May design na rin siya. Then mag-aasinta naman siguro tayo dyan mamaya pagka okay pa yung oras. Then si pare naman is ayun na yung nagawa niya. Then mamaya naman bubulihin na lang din yan. Yan na to. Lambot. Yung division na yan mga lods is tinira na rin kasi extend po yung kwarto hanggang doon sa isang patin na yung kasunod. Kaya tibag na rin po yan. Yung doon naman is tinibag din kanina. Yan yung ano na yan, division. Mamaya po nakita ko po sa inyo. So bago mag 5 mga lods is natapos na natin. Then nag-design na rin tayo sa taas. Then yun sa pinakababa which is yung kanina yung nakita nyo na nagkakatako. Then ito naman siya taas. Then inasintahan na rin natin no. Hanggang dyan lang yung asinta natin para medyo matatag na agad. Hindi kagaya ng sagaran kalahati lang yan. Kaya medyo Pagkapunta dito. ano naman yung pinaka-front niya. Pinaka-loob pala. Ayan. Yung kanina pinaka-front yun.